Mga humanoid Shinju na sina Jura, Hidari, Ryu, Matsuri at Mamushi. Hindi pala talaga masasamang mga nilalang ayon sa Hokage na si Shikamaru. Pero bakit nga ba mapanganib sila para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa mundo ng Naruto? Sagutin nga natin yan. Huwag na nga nating patagalin. Pakipindot nga saglit ng like at bago nga natin to simulan ay shoutout nga muna sa Usine. Sa mga naghahanap nga ng site or app na kung saan pwedeng manood ng anime ay perfect nga ito para sa inyo. Dahil hindi nga lang anime, meron din ditong TV shows, movies at syempre sports. Sobrang safe din dito guys, kaya kung interesado nga kayo ay tignan nyo na lang yung link na ilalagay ko dyan sa pinned comment below. So, bakit nga ba nasabi ni Shikamaru na itong mga humanoid Shinju na mga halimaw nga na matagal na nating iniisip na magiging dahilan sa pagkawasak nga ng mundo ay hindi pala mga masasamang nilalang? Bago nga natin tignan yung explanation dito ni Shikamaru, tignan nga muna natin yung mismong explanation ni Jura sa existence ng mga humanoid Shinju themselves. Itong mga Shinju nga ay nagmula mismo sa katawan ng Ten Tails na nilagyan naman itong tanga na si Code ng kanyang sariling dugo. At itong dugo nga ni Code ay meron ngang DNA ni Shibai Otsutsuki, ang Otsutsuki God. Hindi nga natin sure kung ito nga yung nagbigay ng influence para mag-evolve ang mga Shinju, para isa nga ito sa mga pwedeng maging factor. Bukod nga dyan ay meron ding ibinigay si Code dito na isa pa. Ito nga yung Karma Essence ni Ishiki Otsutsuki, isa pa sa mga pwedeng nagbigay ng impluensya at curiosity nga dito sa mga humanoid Shinju na subukang i-devour o kainin ang divine fruit themselves. Ito nga yung isa sa mga statement na binitawan itong si Jura sa mga nakaraang chapter kung ating matatandaan. Dahil pwedeng naman na nga rin nila ang will of Otsutsuki clan na iniwan nga ni Ishiki para dito kay Code. So ang unang version nga ng mga Shinju ay ang mga mindless o walang isip na Clawgrimes. Ang second version naman ng mga Clawgrimes ay yung Clawgrimes na mayroong special techniques tulad nga ng Rinnegan. Then eventually ay nag-evolve nga sila at dito na nga natin nakita itong mga godlike beings na ito, ang mga humanoid Shinju. Hindi nga tulad ng mga Clawgrimes at yung Ten Tails mismo na kinalaban nga ng mga ninja sa 4th Great Ninja War. Itong mga humanoid Shinju nga ay hindi lamang bumabase o gumagalaw sa kanilang instincts or ayon sa kanilang instincts na mainly ay to devour o lamunin ng lahat ng mga nilalang o bagay na nagpoposas nga ng chakra. Dahil nga sa modification na ginawa nga sa kanila ni Code ay nagkaroon nga sila ng consciousness o pag-iisip na tinawag nga ni Jura na curiosity. Curiosity na malaman ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Thirst for knowledge. Bukod nga sa kagutuman, sa kaalaman, meron nga rin silang isa pang desire. Ito nga ay yung devour or i-devour o paslangin yung isang tao o maaaring nilalang na hindi nila maalis sa kanilang isip. They each have targets such as Konohamaru and Sarada who they seek to devour. Design pa masasamang nilalang sila kasi gusto nilang pumatay ng iba, di ba? Well, kung ganun ang mindset natin sa kanila, tayong mga tao rin ba ay masasamang nilalang dahil kailangan nating pumatay ng mga hayop para lang mabuhay tayo at may makain? Dahil human instinct natin na mag-hunt at gawin ng lahat para makasurvive at lumakas at mag-evolve o i-advance yung ating species? Yan nga guys yung gustong iparating dito ni Shikamaru. Hindi nga absolute o intrinsically masama o evil ang mga Shinju. Maituturing nga silang evil towards sa iilang tao o group of people. At ito nga yung kanilang targets. Pero bukod nga sa kanilang targets, makikita naman nating mabait sila. Dito nga sa chapter 17 nakita nga natin na willing pa silang makipagkampihan sa Team 7 para mahanap si Boruto. Habang itong si Jura nga nagbabayad pa nga ng pera para sa mga libro na kanyang gustong kunin. Nirerespeto rin talaga niya yung values at morals ng mga tao sa mundo. Kaya nga dito nasabi ni Shikamaru na wala ngang conclusive evidence na itong mga divine trees o humanoid Shinjus ay may evil na intent o talagang masama. Sila nga raw ay similar sa mga bagong kapapanganak pa lamang na wild beasts. Sila nga ay mga animal o hayop na nagre-react lamang base sa kanilang instincts. Parang mga makamandag na ahas lang ito guys. Even though hindi naman masama ang mga ahas dahil nagbabase nga sila sa kanilang instincts na mag-survive at mag-hunt base sa kanilang nature, hindi nga natin maitatanggi na may kakayahan nga ang mga makamandag na ahas na patayin tayong mga tao sa pamamagitan lang ng isang kagat. Kaya nga kahit hindi sila masama, in certain situations o mga piling sitwasyon ay kailangan nga natin silang patayin para sa ikabubuti or survival nating mga tao. Dahil kahit masama ngang pumatay ng mga ibang nilalang ay mas valuable pa rin yung survival nating mga tao kaysa sa buhay ng ibang species. Ito nga ay para sa survival ng humankind. Yan nga rin yung mismong nabanggit ni Shikamaru sa explanation niya kung bakit kailangan nilang wasakin at paslangin itong mga humanoid Shinjus na ito. Kaya even though sa chapter 17 nga ay naging mabait towards sa Team 7 itong si Ryu at kahit mabait
kabait at na in love nga itong si Matsuri kay Konohamaru na para nga silang mga batang madaling utuin at nakakaawang paslangin ay kailangan pa nga rin itong gawin ng Team 7. Ang tanggalin ng awa sa kanilang mga puso. Magiging mahirap nga ang misyon na ito lalo na't alam naman natin mayroong mabubuting puso yung ating mga bida. Kaya nakakapanabik talaga yung mga susunod na pwedeng mangyari.